Ang Fort Santiago ay idineklara bilang pambansang dambana. Noong ika-6 ng Marso, taong 1951, ang Fort Santiago ay idineklara bilang pambansang dambana bilang alaala ng mga pambansang bayani at martir na nabilanggo at binawian ng buhay doon. Noong panahon ng Kastila, ginamit bilang kulungan ang Fort Santiago para sa maraming Pilipinong pinaghihinalaang naghihimagsik, kasama na si Dr. Jose Rizal bago siya bitiin noong 1896. Ang Fort Santiago ay dating lugar din ng palasyo at kaharian ni Raja Solomon, pinuno ng Maynila noong panahon bago ang mga Espanyol. Ito ay winasak ng mga mananakop pagdating noong 1570, sila ay nakatagpo ng ilang madugong labanan sa mga Muslim at katutubong Tagalog, sinira ng mga Espanyol ang mga katutubong pamayanan at itinayo ang Fuerza de Santiago noong 1571. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Fort Santiago ay nakuha ng mga Hapones, di nagtagal, natuklasan nila ang paggamit ng mga piitan at nagpadala dito ng maraming mga mandirigmang Pilipino para sa kalayaan, kung saan dito sila pinaslang sa pamamagitan ng alinman sa pagpapahirap o pagpatay. Ang mga ilalim na piitan ay naapektuhan din ng pagtaas ng tubig, kaya ang pagkalunod sa mga selda ay hindi karaniwan. Ang kuta ay nagtamo ng matinding pinsala mula sa mga bombang Amerikano noong labanan para sa Maynila noong 1945, kalaunan ay naibalik ito ng administrasyon ng Intramuros noong dekada 80s. Sa kasalukuyan, ang Fort Santiago ay isa sa pinakamagagandang atraksyong panturista sa Maynila na nagsisilbing museo at nagtataglay ng mga pamana ng pamahalaang Espanyol, isang kopya ng selda ng bilangguan ni Jose Rizal na itinayo di umano bago siya bitiin, na tinatawag na Plaza de Armas, Rizal's Shrine, at ang mga piitan ng bilangguan para sa mga kriminal na ginagamit ng mga opisyal ng Espanyol.